Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2201 hanggang 2210. Mabilis na naunawaan ni Severin ang kahalagahan ng Starry Sky Battle Space sa pamamagitan ng patnubay ni Oscar. Hindi tulad ng iba pang mga nakatagong lupain, ang Starry Sky Battle Space ay nagsilbing isang natatanging panahon ng pagpapala para sa 13 estado ng Blue Realm. Tanging ang pinakapambihirang mga henyo, ang mga itinuturing na benepisyaryo ng magandang kapalaran, ang maaaring makapasok sa espasyo. Ang Rumord na konektado sa Divinity, ang Starry Sky Battle Space ay isang relic na nilikha ng mga sinaunang celestial na minsang bumaba sa Earth. Sa loob nito ay umiral ang maraming mga kasulatan ng pilosopiya, na ginagawa itong isa sa mga pinakamagandang lugar sa Blue Realm upang maunawaan ang mga paraan ng langit. Bukod pa rito, ang espasyo ay naipasa sa mga edad, na nagtataglay ng hindi mabilang na mga bihirang kayamanan at nagpapakita ng iba't ibang antas ng mga hadlang. Ang tagumpay sa pagtagumpayan sa mga hamong ito ay nagbigay daan sa isa na mayukit ang kanilang mga pangalan sa kasaysayan. Ipinahayag ni Severin ang kanyang pasasalamat kay Oscar sa pagbibigay ng malalim na paliwanag sa Starry Sky Battle Space. Salamat sa payo mo. Tatandaan ko iyan. Bilang tugon, tiniyak ni Oscar si Severin. Huwag kang ma-pressure. Dahan-dahan lang. Ang hindi inaasahang tagumpay ni Severin sa paligsahan ng sekta ay nalampasan ang inaasahan ni Oscar. Ang paglalagay ng higit na panggigipit kay Severin ay magkakaroon ng kabaligtaran na epekto, kaya pinili ni Oscar na huwag pag-isipan ito ng masyadong matagal. Kahit na ang Starry Sky Battle Space ay isang lugar ng pagtitipon para sa mga kahanga-hangang tao sa buong Blue Realm, walang dapat ikatakot si Severin dahil ang kanyang mga kakayahan ay naagawan na ng ilang individual mula sa Midland. Ang pangunahing layunin ni Oscar para hayaan si Severin na makapasok sa Starry Sky Battle Space ay hayaan si Severin na palawakin ang kanyang mga abot-tanaw at bumuo ng mga koneksyon sa mga Paragon mula sa Midland. Iyon ay sapat na upang may handa siya sa hinaharap na mga pagsusumikap. Matapos ibigay kay Severin ang kinakailangang patnubay, umakyat si Oscar sa himpapawid at ipinahayag na natapos na ang paligsahan ng sekta. Pagkatapos ay nag-transform siya sa isang stream ng liwanag at nawala sa kalangitan. Pagkatapos ay bumaba mula sa langit sina Miles, Daniela, at ang iba pa para batiin si Severin. Hahaha. Buti naman at naging unang pwesto ka, Severin. Binabati kita. Aaminin ko medyo nagulat ako doon. Ngumiti si Severin at nakipagpalitan ng kasiyahan sa kanila bago nagpaalam. Nang bumalik siya sa viewing platform, si Diane at ang mga babae ay sabik na lumapit kay Severin. Lumapit sa kanya ang tila nag-aalalang si Diane at nagtanong. Ayos ka lang ba? Ang kanyang iba pang mga asawa ay nagbahagi ng isang katulad na nag-aalalang ekspresyon, dahil alam nila na ang mga nakamamatay na pinsala ay karaniwan sa mga Paragon-level practitioner. Napangiti tuloy si Severin sa kanila. Ayos lang ako. Naaliw sa kanyang pagtiyak, ang mga babae ay nagpatuloy sa pakikipag-usap sa kanya. Ngumiti ng pilit si Severin at nagmungkahi. Bakit hindi natin ituloy ang usapan pabalik sa Pearlite Isle? Pagkatapos ay inakay niya ang grupo at nag-transform sa mga daloy ng liwanag na naglaho sa abot-tanaw. Matagal nang nagising si Carl, na nawalan ng malay, pagkaalis ni Severin. Nang malaman ang tagumpay ni Severin at maramdaman ang pinsala sa iba't ibang aspeto ng kanyang pagkatao, umasim ang kanyang mukha at nabuhayan siya ng sama ng loob. Severin. Inalis mo sa akin ang pagkakataong ito. Ipinapangako ko, balang araw ay makakaganti rin ako sayo. Ang kanyang nakamamatay na aura ay halos nagkatotoo sa kanyang salita, na nagdulot ng biglaang pagbaba ng temperatura na may malalaking kristal na snowflake na nabubuo sa kanyang paligid. Pagkatapos ng maikling sandaling iyon ng hindi mapigil na galit, naramdaman ni Carl ang mga tingin ng mga nakapaligid na disipulo at agad na nagmadaling umatras. Marami sa mga nanonood ay umiling bilang tugon sa kanyang ayaw tumanggap ng pagkatalo. Maaaring si Carl ang unang pangunahing disipulo, ngunit kahit ang kanyang lakas ay may limitasyon. Ito ay dapat na isang kahihiyan para sa isang reincarnated powerhouse tulad ni Carl na matalo ng isang tao na isang taon pa lang sa atin. Hindi ko na siya itinuturing na isang kababalaghan. Si Severin ay isang tunay na kababalaghan.
Ang pagpatay kay Riley at pagkatalo kay Carl ay higit pa sa sapat para makamit niya ang pagiging sikat sa South Sky. Si Carl, na hindi pa nakakalayo, ay sumibol sa galit nang marinig ang sinasabi ng mga alagad tungkol sa kanya. Sa sobrang galit, umabot sa kanyang lalamunan ang pag-agos ng dugo habang siya ay dumura. Maghihiganti ako sa iyo balang araw. Iyon ang kanyang kauna-unahang malalim na pag-urong mula noong kanyang muling pagkakatawang tao. Sa kabutihang palad, minana niya ang isang matatag na pagpapasya mula sa kanyang nakaraang buhay bilang isang makapangyarihang Reveal Paragon, na nakatulong sa kanya na harapin ang pagkatalo ng mas madali. Pagbalik sa kanyang tirahan, siya ay agad na pumasok sa pag-iisa. Samantala, si Severin at ang kanyang mga kasama ay umalis sa Singsing at bumalik sa Pearlite Isle. Sa loob ng courtyard, sinimulan ni Severin na tasahin ang mga gantimpala mula sa paligsahan. Nakatanggap siya ng isang medium rank na 7th grade spiritual peel, isang mataas na kalidad na espiritual na kayamanan, at ng pagkakataong pumunta sa Midland. Ang lahat ng iyon ay mahalaga at malaking pakinabang. Ang token ng Grundy Uno Sacred Land ang pinaka nagpasaya kay Severin. Nang ipaliwanag ni Oscar na maaari niyang dalhin ang 20 tao sa Grundy Uno Sacred Land, agad niyang naisip na isama ang kanyang mga asawa at ang grupo ni Woolrich. Sabik na tuklasin kung ano ang nasa loob ng Midland, gusto ni Severin na maabot ang level 5 Paragon sa lalong madaling panahon. Ipinakita niya ang sibat na may kuryente sa lahat at sinabing, "Dahil mayroon na akong Wildfire Sky Soil Zenith, nais kong ibigay ito sa isa sa inyo." Bagamat ang sibat ay isang pambihirang sandata, si Severin ay hindi masyadong interesado dito dahil mayroon na siyang mas mahusay. Higit pa rito, siya ay may predisposition sa mga diskarte sa espada, kaya't mas pinahahalagahan niya ang mga espada sa ibabaw ng mga sibat at sibat. Si Felipe at ang iba pa ay naglalaway sa mga sandata, ngunit ang ilan sa mga dating elder ng Sky Blue Sect ay walang interes sa sandata dahil sa kanilang mababang kakayahan. Bilang mga perfect stage level 4 Supreme Saint, hindi sila sapat na malakas para magamit ang mga espiritual na kayamanan sa kanilang buong potensyal. Kaya naman, pumasok si Felipe at iminungkahi. Sa palagay ko ay makabubuti para sa inyo na ibigay ito sa isa sa inyong mga asawa. Dahil tumanggi si Felipe, ibinaling ni Severin ang atensyon kay Diane at sa mga babae. Bago pa makapagsalita si Severin, nag-propose na si Gilda. Sa tingin ko dapat makuha ito ni Diane. Ang kanyang nakamit ang pinakamataas sa ating lahat, at nakuha rin niya ang pinakamataas na ranggo sa paligsahan. Pumayag naman si Sheila. Oo, sa tingin ko, deserve naman yan ni Diane. Pumapayag din ako. Sabi ni Sofia. Wala rin akong tutol. Sa kanilang nagkakaisang pagsang-ayon, agad na ibinigay ni Severin ang sibat kay Diane. Nagpasalamat muna siya sa ibang mga babae, pagkatapos ay bumaling kay Severin at nagpasalamat din. Dahil sa nagpapasalamat na ekspresyon ni Diane, nawalan ng masabi si Severin. Ngumiti siya at nagpatuloy. Ngayong tapos na ang paligsahan, plano kong sumali sa Starry Sky Battle Space sa susunod na buwan. Maghahanda pa ako ng ilang tableta para sa inyong lahat. Ang mga regulasyon ng sekta ay nagdidikta na tanging ang nangungunang 5 disipulo ang maaaring makapasok sa Starry Sky Battle Space. Ang hindi mabilang na mga kahanga-hangang tao ay mag-aagawan para sa isang pagkakataon na maabot ang pagka-Diyos, at ang mga resulta ng labanan ay madalas na walang awa. Ang mga mas mababa sa antas ng Paragon ay hindi man lang makakakuha ng karapatang makapasok sa lugar. Kaya nilayo ni Severin na gamitin ang oras na iyon para gumawa ng karagdagang mga table tasks para kay Diane. Nilalayo niyang maabot ang level 5 Paragon bago pumunta sa Midland, at mahalagang matiyak na ang lakas ng kanyang mga kasama ay hindi masyadong malayo sa kanya. Nang marinig ang plano ni Severin na umatras muli, nagpakita ng hinanakit si Diane at ang iba pang mga babae. Mula nang sumali si Severin sa Grundy Uno Sect, si Severin ay nasa pag-iisa, pinipino ang mga table tasks, o pinagkadalubhasaan ang iba't ibang mga diskarte. Sabi nga, lahat sila ay mga matitinong babae na nakakaunawa na inialay ni Severin ang sarili sa pagpapalakas para maprotektahan niya sila balang araw. Pagkatapos ay inilabas ni Diane ang isang medyo mapurol na iminungkahi. Okay. Pero sa tingin ko,
Dapat tayong mag-barbecue para ipagdiwang ang tagumpay mo sa paligsahan ngayon. Ang kanyang panukala ay nakatanggap ng nagkakaisang suporta, at nadama ni Severin na ito ay isang malugod na paglihis mula sa kanilang karaniwang mga gawain. Pagkatapos ng lahat, ang pag-secure ng isang lugar sa Midland ay isang dahilan para sa pagdiriwang. Kinaumagahan, lumabas si Severin mula sa silid ni Diane na nakakaramdam ng panibagong buhay. Pumunta siya sa looban, nagbabad sa araw ng umaga, at naghugas ng mukha sa balon upang maghanda para sa pag-iisa. Habang papunta siya sa kanyang training room, isang masiglang boses ang umalangaw-ngaw mula sa labas ng Pearlite Isle. "Nandyan ka ba, Severin?" Napasulyap si Severin sa direksyon ng boses at nagulat siya nang makita sina Raymond at Celeste. Naintriga sa hindi inaasahang pagbisita nila, lumabas siya sa harang at tumabi sa kanila. Curious sa presensya nila roon, tanong ni Severin. "Anong dinadala ng dalawa kong senior dito ngayon?" Dahil hindi gaanong nakikipag-ugnayan sa kanila si Severin noon, medyo naguguluhan siya sa kanilang mga dahilan ng pagbisita sa kanya. Ngumiti ng pilit si Raymond. Ang seniority ay dapat ay base sa tagumpay ng isang tao. Juniors mo na kami ngayon na nalampasan mo kami sa pagkamit. Pumayag naman si Celeste. "Tama. Mangyaring tawagin mo kami bilang inyong mga junior. Hindi na ako kwalipikado sa pagiging senior mo." Pareho silang nakaramdam ng awkward nang tawagin sila bilang senior, ng isang taong nakakuha ng tagumpay laban sa isang powerhouse tulad ni Carl. Inamin ni Severin ang kanilang pagkabalisa at tumanggo. "Ano ang nagdadala sa iyo dito, aking mga junior?" Hinahangad niyang mabilis na makarating sa punto, alam na binisita siya ng mga ito na may agenda. Ngumiti si Raymond ng nakakaloko at nagpaliwanag. "Well, nandito kami para pag-usapan ang Starry Sky Battle Space." Pinulot ni Celeste kung saan siya tumigil. "Dahil ikaw ang mangganguna sa nangungunang 5 disipulo sa sekta, may ilang bagay kaming gustong talakayin sa iyo," sabi niya sa malambing na boses. Agad silang inanyayahan ni Severin sa Pearlite Isle. Nang nasa loob na sila ng main hall, mabilis na inihain ni Emery ang mainit na tsaa sa kanila. Pagkatapos humigop ng tsaa, tumingin siya kay Celeste at nagtanong. "Pwede ko bang malaman kung ano ang gusto mong sabihin sa akin?" Inilapag ni Celeste ang kanyang tasa ng tsaa at tapat na sumagot. "Ayon sa sinabi sa akin, ang mga kababalaghan mula sa 4 na pangunahing sekta ng South Sky ay magtitipon sa Starry Sky Battle Space. Mayroong 2 tao na kailangan mong maging maingat lalo na. Ang isa ay si Simeon, ang junior sect leader ng Dayform sect, na nakuha ang pamana ng isang sinaunang Thunderbolt-wielding Supreme Paragon sa Dayform sect's Lightning Pond." Pagkatapos ay idinagdag ni Raymond. "Pinatay mo ang user ng Dayform sect. Ngayon, maaaring target ka ng iba tulad ni Simeon sa Starry Sky Battle Space." Napataas ang kilay ni Severin matapos marinig iyon. Si Simeon ay itinuturing na isang mabigat na kalaban, ngunit si Severin ay hindi natakot sa kanya kahit kaunti matapos niyang talunin si Carl. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, ngumiti si Severin at sinabing, "Salamat sa inyong dalawa sa paalala." Tumanggo si Celeste. Nakangiting nagpatuloy siya. "Bukod sa pagbibigay sa iyo ng paunang abiso sa kung ano ang aasahan, nais ko ring humingi ng pabor sa iyo." "Ano ito?" tanong ni Severin. Nagkaroon siya ng paborableng impresyon kina Raymond at Celeste pagkatapos ng maikling pakikipagtulungan sa kanila sa Arctic Heights. Pagkatapos ay ipinahayag ni Celeste ang kanyang kahilingan. "Mayroong akong isang hinahangad na 7th grade na halamang gamot sa Starry Sky Battle Space na kilala bilang Pathfinder Fruit. Ito ay isang mahalagang sangkap para sa pagdadalisay ng 7th grade Pathfinder Pill. Gusto kong humingi ng tulong sa iyo upang masecure ang prutas na iyon. Okay lang ba iyon sa iyo?" Nagharap siya ng pulang prutas na kasing laki ng hinlalaki mula sa kanyang spatial ring. Ito ay 1,000 taong gulang na prutas sa 7th grade na kilala bilang red berry. Ito ay kapaki-pakinabang sa pagpapahusay ng martial soul ng isang cultivator. Inaalay ko ito sa iyo bilang tanda ng aking mabuting kalooban bilang kapalit ng iyong tulong. Medyo nagulat si Severin nang marinig ang Pathfinder Fruit. Hindi niya inaasahan ang isang bagay na napakahalaga na umiiral sa Starry Sky Battle Space.
Ang mga kumonsumo nito ay magkakaroon ng pagkakataong maunawaan ang dakilang landas ng paggamit, at ang epekto nito ay halos katulad ng Enlightenment Stone na ginamit niya noong nakaraan. Higit sa lahat, ang prutas ay kapaki-pakinabang kahit para sa mga practitioner na mas mababa sa antas ng Paragon. Ito ay lubos na hinahangad. Gayunpaman, ang isang level 9 Supreme Saint tulad ni Celeste ay halos hindi magkakaroon ng anumang pagkakataon na makuha ang prutas. Pinag-isipan ni Severin ang kahilingan ni Celeste at kalaunan ay inilagay ang red berry sa kanyang special ring. Kukunin ko ang Pathfinder Fruit para sa iyo. Ang pag-secure ng Pathfinder Fruit at paglikha ng Pathfinder Peel ay magiging malaking tulong sa pagpapabilis ng pag-unlad ng kanyang asawa. Papayagan din nito si Severin na maabot ang level 5 Paragon sa lalong madaling panahon, kaya't mas maaga siyang makakaalis sa Midland. Nagkaroon ng isang masayang ngiti si Celeste nang matanggap ang pagsang-ayon ni Severin. Bilang isang 6th grade high-rank alchemist, ang kanyang dedikasyon sa alchemy ay tumindi mula nang matalo siya kay Severin sa Alchemy Tower, at nakatuon siya sa pagpapalakas ng kanyang mga kakayahan upang subukang abutin ang antas ni Severin. Nag-alok ang Starry Sky Battle Space ng mahalagang pagkakataon para sa kanyang paglaki. Ang Pathfinder Fruit ay magbibigay daan sa kanya na pinuhin ang isang batch ng ikapitong baitang Pathfinder Pills, na maaari niyang gamitin upang makakuha ng pag-unlad sa pagkamit at i-clear ang mas matataas na palapag ng Alchemy Tower. Matapos masaksihan ang kasiyahan ni Celeste, inilipat ni Severin ang atensyon kay Raymond at nagtanong. At paano naman ang kahilingan mo? Ngumisi si Raymond at awkward na napakamot sa ulo. Hahaha. Kaya nakita mo ako noon. Tumayo siya na may tame time na ekspresyon at magalang na iminuwestre kay Severi. Tulad ng iyong inaasahan, mayroon akong isang pabor na hihilingin sa iyo. Mayroon akong mapa ng kayamanan ng Starry Sky Battle Space, at ang sabi-sabi na ang mapa na ito ay humahantong sa paraan sa pag-secure ng immortalidad. Ipinahayag ni Raymond na ang kanyang mga ninuno ay nakatuklas ng isang lugar na may mga nakatagong kayamanan sa isang lugar sa loob ng Starry Sky Battle Space ilang siglo na ang nakararaan. Sa kasamaang palad, ang kanilang mga pagtatangka na kunin ang kayamanan na iyon ay napigilan ng mga mabangis na hayop at napilitan silang umatras. Ang magagawa lang nila ay itala ang kanilang ruta sa isang mapa sa pag-asang ang mga susunod na henerasyon ay makakapagpasulong at makumplito ang hindi nila magagawa. Nang tuluyang mapasakamay ni Raymond ang mapa, pinag-aralan niya itong mabuti at napagpasyahan na maaaring humantong ito sa isang kayamanan na nauugnay sa kabanalan. Dahil alam niyang hindi sapat ang kanyang natamo, ibinahagi niya ang mapa kay Severin at humingi ng tulong kay Severin. Nagulat sa mapa ng Starry Sky Battle Space, nagtanong si Severin. Ganoon ba kalaki ang tiwala mo sa akin? Ngumiti ng pilit si Raymond at saglit na nanahimik. Sa huli ay sumagot din siya. Oo, nagtitiwala ako. Pagkatapos ng lahat, wala siyang ibang pagpipilian. Tanging ang nangungunang limang sa paligsahan ang papayagang makapasok sa Starry Sky Battle Space, at walang duda na si Severin ang pinakamalakas sa kanila. Bilang isang level 9 Supreme Saint, nakilala niya na ang kanyang lakas ay maaaring hindi sapat upang harapin ang anumang mga potensyal na hamon sakaling makipagsapalaran siya doon ng mag-isa. Bukod dito, nag-aalala siya tungkol sa paghingi ng tulong kay Carl, dahil hindi mahuhulaan si Carl dahil sa kanyang background bilang isang reincarnated powerhouse. Walang sinasabi kung magpapas siya si Carl na paaasahin lang siya. Sa liwanag ng mga salik na iyon, napagpasyahan niya na ang pakikipagtulungan kay Severin ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Dalawang kadahilanan ang nakaimpluwensya sa kanyang desisyon, ang kanyang nakaraang pakikipagtulungan kay Severin sa Arctic Heights, at ang kanyang neutral na relasyon kay Severin. Sa makatuwid, pinag-isipan niyang mabuti ang lahat at nagpasya na ipagkatiwala ang kaalaman sa mapa ng kayamanan kay Severin. Ibinasura ni Raymond ang anumang nagtatagal na pagdududa sa kanyang isipan at sinabing, kung may tunay na pagkakataon na maging isang celestial, hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Kung ang mapa ay nagpapakita lamang ng mga espiritual na kayamanan at mga espesyal na halamang gamot, ako ay makikinabang pa rin sa pamamagitan ng paghahanay sa iyo. Nakita ko na ang lakas na hindi mo inaasahan, hindi pa kasama ang katayuan mo bilang isang disipulo ng Grundy Uno Sacred Land.
Maaaring maging realidad ang immortalidad para sa iyo sa loob ng 100 taon, at ang mga ordinaryong bagay ay hindi na makakakuha ng iyong mapagmasid na atensyon. Halos matawa si Severin sa papuri ni Raymond, ngunit inamin niya ang katotohanan sa pahayag na iyon. Sa katunayan, kahit na inilatag sa kanya ang mga diskarte sa star grade, uunahin niya ang mga mas mataas na kalidad na una at higit sa lahat ay tugma sa kanya. Dahil ang mga espiritual na kayamanan na may mataas na kalidad ay hindi na nakakakuha ng kanyang interes gaya ng dati, natural na hindi siya magtatangi ng anumang bagay na mas mababa sa mataas na kalidad. Ang mga espiritual na halamang gamot ay hindi rin nakaakit sa kanya, maliban na lamang kung ang mga ito ay mas bihira at mas mahalaga sa 7th grade. Saglit na nag-isip si Severin, saka tumanggo ng nakangiti at nagsalita. Napakalaki ng tiwala mo sa akin kaya napipilitan akong tulungan ka. Gawin nating malinaw ang mga bagay-bagay, kung may tunay na pagkakataon para sa immortalidad, hindi ako magsisikap sa pag-secure nito. Nabawasan ang dating tense na kilos ni Raymond nang marinig ito. Ngumisi siya at sumagot. Wala akong aasahan na hindi bababa sa iyo. Malamang na ang isang taong katulad ko ay mahihirapan din laban sa marami pang ibang mga mahiwagang nilalang. Kinilala niya ang kanyang sariling mga limitasyon at alam na ang Starry Sky Battle Space ay nakakuha ng mga kababalaghan mula sa 13 estado ng Blue Realm. Kahit na siya ay may talento, palaging may mga individual na nakahihigit sa kanya. Dahil halos maayos na ang mga usapin sa Pearl Light Isle, nagpaalam si Raymond sa kanila. Kailangan kong bumalik sa aking isla at tingnan kung makakagawa ako ng anumang mga tagumpay sa darating na buwan. Patawarin mo ako. Napagpasyahan ni Celeste na makabubuting umalis din at marapat na nagpasalamat kay Severin bago bumalik. Tumanggo si Severin bilang pagsang-ayon habang pinapanood silang umalis. Muli siyang naglakad patungo sa training room nang may tumawag sa kanya. Nandyan ba si Severin? Tumingin si Severin at nakita niya si Lesion kasama ang unang 5 mga puno ng bundok na nakatayo na nakabitin sa hangin sa labas ng Pearl Light Isle. Agad siyang kumunot ang noo dahil hindi niya partikular na gusto si Lesion matapos ang pagiging mapagpakumbaba ng huli sa kanya noon. Ang unang pumasok sa isip ni Severin ay ang hindi sila pansinin, ngunit isa pang boses ang tumawag sa kanya. Ah, Severin. Si Miles ito. Pwede na ba kaming pumasok? Dumating na si Miles kasama sina Daniela, Rowan, at Laika. Lumipad sila ng diretso sa Pearl Light Isle nang hindi man lang nasusulyapan si Lesion at ang iba pa. Walang pagpipilian si Severin kundi ang tumungo at iundo ang defensive formation ng Pearl Light Isle. Pumasok kayo, Pickmaster Miles. Bagaman noong una ay binalak niyang huwag pansinin ang grupo ni Lesion, kinailangan ni Severin na baguhin ang kanyang kurso nang dumating ang grupo ni Miles. Sila ang pinakamataas na pinuno ng sekta, at ang kahihiyan sa kanila ay hindi matalino. Ipinaabot ni Severin ang isang imbitasyon sa grupo ni Lesion at sinabing, pumasok din kayo. Nang makitang inimbitahan din ni Severin ang grupo ni Leonel, lumingon si Miles at galit na napasigaw. Ha! Iwanan mo na lang sila sa labas, Severin. Ibinahagi ni Rowan ang parehong pananaw at sinabing, oo. Halos manghimasok ang lumang bag na iyon sa iyong laban at saktan ka. Ang mga taong ito ay hindi dapat tanggapin sa iyong pintuan. Nahiyang ekspresyon ang grupo ni Lesion at hinatak ang mahabang mukha. Bilang pinuno nila, humakbang si Lesion at huminga ng malalim bago sinabing may nakakabigay puri ng ngiti. Hihihi. Lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Ang pinakamahusay na paraan para makilala ng mga practitioner ang isa't isa ay sa isang labanan. Sabi ni Leonel, napilit na ngumiti habang walang hiyang sinusubukang makipagkaibigan kay Severin. Dahil nakuha ni Severin ang unang pwesto sa SEC tournament, naging disipulo ng Grundy Uno Sacred Land, at nabigyan ng access sa Midland, gusto ng grupo ni Lesion na ayusin ang ugnayan at alisin ang anumang hindi pagkakaunawaan. Ang mga taong tulad nila ay naglalayong maging Royal Paragon, ngunit mahirap gawin ito dahil sa limitadong mapagkukunan sa loob ng South Sky. Ang Midland, sa kabilang banda, ay nagbigay ng kung ano ang kailangan nila. Sinuportahan ni Lesion at ng iba pa si Carl dati dahil gusto nilang pumunta sa Midland at pumasok sa Grundy Uno Sacred Land para sa mas magagandang pagkakataon.
Sa pamamagitan ng pagpunta sa Pearlite Isle, umaasa silang linawin ang anumang mga nakaraang hinaing kay Severin. Sige, sumama ka sa akin. Mahinahong sabi ni Severin. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ng grupo ni Miles, ngunit nanatili silang kalmado at pinipigilan ang kanilang galit bilang pagpapakita ng paggalang kay Severin. Nang may hatid sila sa pangunahing bulwagan, pinadalhan sila ni Emery ng mainit na tsaa. Tumingin si Severin sa grupo ni Lesion at nagtanong. Maaari ba akong magtanong kung ano ang nagdala sa inyo dito ngayon? Dumating ang tanong na iyon bago pa makainom si Lesion ng tsaa. Ibinaba niya ang kanyang tasa at nakangiting sinabi. Hihihi. Nandito ako para i-clear ang ilan sa mga nakaraang hindi natin pagkakaintindihan. Nagharap siya ng malakas na mabangong halamang 7th grade na may kulay purplish. Inabot niya ito kay Severin at nagpaliwanag. Gusto kong iregalo sa iyo. Kung ano man ang nangyari sa huling pagkakataon ay lahat ng hindi pagkakaunawaan. Si Leonel at iba pang mga pinuno ay nagharap ng kani-kanilang mga regalo bilang paghingi ng tawad. Oo, hindi pagkakaunawaan ang lahat. Hindi napigilan ni Miles ang pagsapak sa kanila. Nakakatuwa na humihingi ka lang ng tawad pagkatapos niyang manalo. Pag-usapan ang walang hiya. Ang kadalasang nakalaan na si Laika ay ngumisi. Akala ko ba ibinigay mo ang iyong walang kondisyong suporta kay Carl? Bakit bigla kang nagbago ng isip? Inaasahan ni Lesion at ng iba pa na tahimik na bisitahin ang Pearlite Isle at mag-alok ng paumanhin bago muling magkaroon ng tamang koneksyon kay Severin. Hindi nila alam na pupunta rin doon ang grupo ni Miles. Parang sampal sa mukha nila Miles at Laika ang mga nakatutok na salita at tanging ngiti lang ang naidulot ni Lesion sa sinabi nito. Iyon ay dahil hindi ko naintindihan si Severin at gumawa ng isang mahinang paghatol. Hindi sigurado si Severin kung ano ang gagawin ng grupo ni Lesion, kaya nadama niya na ang pinakamahusay na pagpipilian ay tanggapin ang kanilang mga handog. Salamat sa iyong kabutihang loob. Hindi niya naisip ang sumuko sa isang pagkakataon na nahulog sa kanyang kandanggan. Ang pagtanggap ni Severin ay nagbigay ng pahinga sa lima habang sila ay nakahinga ng maluwag. Tila ipinakita nito ang pagiging bukas ni Severin na lutisin ang kanilang mga nakaraang hindi pagkakaunawaan. Ang pagkakataong makasama si Severin sa Midland ay maaaring abot kaya kung magsikap sila ng kaunti sa pagpapatahimik sa kanya. Hindi na niya kayang pigilan ang pag-usad ng pagmamalaki sa kanyang puso, tumayo siya at nagtanong. Maaari ba akong maging matapang na magtanong kung mayroon pang natitirang mga puwang sa 20 tao na dadalhin mo sa Midland? Handa akong magbayad sa iyo ng napakagandang halaga para makakuha ng pwesto para sa sarili ko. Nagtanong ang isa pang Pickmaster sa sandaling ginawa ni Lesion ang pagtatanong na iyon. Lahat sila ay nagpahayag ng kanilang kahandaang mag-alok ng mga mapagkukunan at espiritual na kayamanan kapalit ng pagkakataong makapasok sa Grundy Uno Sacred Land. Napangisi si Miles sa kanilang kawalang hiyaan. Alam kong may lihim silang motibo sa pagpunta dito. Pinipilit ka nilang sumama sa iyo sa Midland. Tingnan mo ang iyong sarili, Lesion. Karapat-dapat ka pa bang itanong sa kanya ang tanong na iyon? Ang galit ay dapat asahan. Dati nilang sinuportahan si Severin sa iba't ibang mapagkukunan, lahat ay may pag-asa na makatanggap ng balik sa kanilang pamumuhunan sa kanya. Sa madaling salita, hinahanap din ng grupo ni Miles ang pagkakataong samahan si Severin sa Midland. Ang gayong pag-asam ay higit na kaakit-akit kaysa sa pagiging practitioner lamang sa Midland. Maging si Severin ay napakunot ang noo nang malaman niya ang tunay na motibo para bisitahin siya ng grupo ni Lesion. Ang token ng Grundy Uno Sacred Land, na nasa kanyang pag-aari ay nagbigay daan sa 20 individual na sumunod sa kanya sa Midland, na nagkamit ng elite na katayuang disipulo, habang ang natitira ay mga ordinaryong disipulo. Binalak ni Severin na isama ang kanyang pamilya, ibig sabihin, 13 pwesto na ang okupado na. Dahil nabigyan pa ng 4 na pwesto ang grupo ni Miles, 3 pwesto na lang ang natitira. Hindi niya inaasahan na ang grupo ni Lesion ay makakakita ng lugar sa 20. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, tumugon si Severin. Pickmaster Lesion, natatakot ako na wala ng maraming pwesto. Tulad ng alam mo, ang aking mga asawa at malalapit na kaibigan sa Pearlite Isle ay nakakuha na ng 13 pwesto.
Ang nakatalukbong pagtanggi ni Severin ay nagdulot ng isang mapait na reaksyon mula sa grupo ni Lesion, at sila ay labis na nagsisisi sa pagpapabor kay Carl kaysa kay Severin. Napagtanto na walang nakakumbinsi na si Severin, nagpaalam ang grupo ni Lesion pagkatapos makipag-chat doon ng ilang oras. Umupo si Miles sa kanyang upuan at sinulyapan ang kanilang papaalis na mga figure. Buti naman at hindi sila nagpumilit. Napatingin tuloy si Severin kay Miles. Ano naman ang tungkol sa inyong lahat? Ano ang nagdadala sa inyo dito? Ngumisi si Miles. Nandito kami para itanong kung papayagan mo kaming sumama sa iyo sa Grandi Uno Sacred Land. Pareho ang layunin ng grupo ni Miles sa grupo ni Lesion. Ang Grandi Uno Sacred Land ang nagtataglay ng pinakamataas na kapangyarihan sa Midland, at habang hindi sila maaaring maging mga elite o pangunahing mga disipulo tulad ni Severin, ang pagtiyak ng isang ordinaryong discipleship ay mas mainam kaysa manatili sa loob ng sekta. Ang kasaganaan ng Midland ay higit na nalampasan ng South Sky. Sa Midland, ang isang Royal Paragon ay itinuturing na may pinakamababa, habang ang pinakamataas na Paragon ay may hawak na awtoridad sa bawat sekta. Ang ilan sa mga sinaunang linya ng dugo at iba pang mga sagradong lupain ay maaaring magyabang ng semi-celestial. Si Miles at ang natitira ay natigil sa antas na siyam na Paragon sa mahabang panahon at tila hindi makagagawa ng isang pambihirang tagumpay sa Royal Paragon. Ang mga pagkakataon sa South Sky ay kakaunti, kung hindi man wala. Gayunpaman naghihintay para sa gayong pagkakataon na maaaring hindi na dumating ay ang tanging magagawa nila sa South Sky. Bilang resulta, nais ng grupo ni Miles na sundan si Severin sa Midland, kung saan maaari silang magsanay at makakuha ng pagkakataon na sana ay makagawa ng isang pambihirang tagumpay sa Royal Paragon. Nang matapos magsalita si Miles, sabik na tumingin kay Severin ang iba pang Pickmasters, na medyo nakakatuwa ang kanilang reaksyon. Napagplanuhan na niya kung paano gamitin ang token ng Grandi Uno Sacred Land nang matanggap niya ito, at ang grupo ni Miles ay karapat-dapat na gantihan pagkatapos nilang tulungan siya sa tournament. Halimbawa, kung wala ang Enlightenment Stone na ibinigay ni Rowan, hinding-hindi mauunawaan ni Severin ang asensya ng pagkamit, at hindi rin mabubuo ang Chaotic Sword Shadow, isang mamamatay na hakbang na tumalo kay Carl ang nagbigay sa kanya ng tagumpay sa unang lugar. Binalak na niyang yayain ang mga ito na sumama sa kanya kahit hindi siya tanungin ng mga ito. Tumingin siya kay Daniela at sa mga umaasang ekspresyon ng iba at tumawa. Hahaha. Siyempre. Pinahahalagahan ko ang pakikasama ng lahat sa Midland. Nagliwanag ang mukha ng lahat sa sagot niya. Tumayo si Miles at nagpasalamat, sinabi. Tama ka, Severin. Makakasama ka namin sa Midland. Ilang bagay ang makapagpapasigla sa isang tao na nakakita ng marami sa kung ano ang mayaalok ng buhay, ngunit ang pag-asang makapasok sa isang sagradong lupain sa loob ng Midland, at ang mataas na posibilidad na siya ay makagawa ng isang pambihirang tagumpay sa Royal Paragon, ay labis na nakapagpapasigla. Tulad ng alam nila, ang mga nakapasok sa Royal Paragon ay magiging mas malakas kaysa sa mga Paragon, maging ito sa lakas o habang buhay. Si Rowan ng 8th Mountain ay pula sa emosyon. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay at nanumpa. Hindi ako magdadalawang isip na maglakad sa dagat ng apoy para sa iyo pagkatapos ng iyong mabait na kilos. Iyan ay medyo matapang na pangako. Napangiti si Severin. Napangiti si Miles. Hindi naman. Ang pagsama sa iyo sa iyong paglalakbay sa sagradong lupain ay isang pagkakataon sa buong buhay. Malugod naming matutupad ang anumang hihilingin mo sa amin sa hinaharap. Ang lumalagong solemnidad sa kapaligiran ay nagudyok kay Severin na subukan at pagaanan ang kalooban. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Hinahanap lang namin ang isa't isa. Tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon. Kahit na ang lakas sa labanan ay pinahahalagahan sa mundo ng pagkamit, ang mga pabor na katumbas ay higit na mahalaga. Noong sinuportahan nila si Severin gamit ang iba't ibang mapagkukunan noon, ginawa nila ito sa pag-asang si Severin ang magiging pinuno ng Grandi Uno Sect. Hindi nila inaasahan na masisiguro ni Severin ang panalo sa torneo, sa gayo'y nakuha ang kota sa Midland at naging daan para makasama sila sa kanya. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kahit na ang mga Pickmaster at Elder sa Level 9 Paragon ay kailangang ihiwalay ang kanilang mga sarili sa kanilang sekta kung gusto nilang magsanay sa Midland.
Gayunpaman, ang paglalakbay sa naturang teritoryo ay malayo sa madali para sa mga naturang individual dahil sa masalimuot na pagkakaugnay sa pagitan ng lahat ng mga pangunahing puwersa. Doon, ang mga Paragon ay itinuturing na mga mid-tier na puwersa, at ito ay mga Royal Paragon na may pinakamababang impluwensya. Sa pagtiyak at pag-aproba ni Severin, nakipag-chat ang Pickmasters kay Severin ng ilang sandali bago tuluyang nagpaalam. Isang tulalang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ang kanilang pag-alis. Hindi ko akalain na makukuha ko ang katapatan ng mga Pickmaster na ito. Bulong ni Severin. Ang paraan ng pakikipag-usap sa kanya ng grupo ni Miles kanina ay nagmumungkahi na handa silang ipagsapalaran ang buhay at paapara sa kanya pagkatapos makapasok sa Grundy Uno Sacred Land. Tiwala si Severin na makakaakyat siya ng mabilis sa suporta ng mga level 9 na Paragon na iyon. Binawi ni Severin ang tingin at pumasok sa training room. Mahigit isang buwan na lang ang natitira bago siya pumasok sa Starry Sky Battle Space, hindi niya kayang magpabe sa kanyang paghahanda. Nagplano siyang maghanda muna ng ilang mga 6th grade pills para sa kanyang mga asawa, pagkatapos nito ay papasok siya sa pag-iisa upang subukan ang isang pambihirang tagumpay sa antas ng 2 Paragon. Kung siya ay nagtagumpay sa pagiging level 2 Paragon, kung gayon ang kanyang mga pagkakataon sa Starry Sky Battle Space ay magiging mas mahusay din. Nang makapasok na siya sa practice room, agad na inilagay ni Severin ang kaldero at sinimulan ang isang espiritual na apoy. Naglagay siya ng iba't ibang gamot sa kanyang harapan. Pumasok itong bulaklak sa 7th grade na kilala bilang Quadripetalea, pagkatapos ay ang 7th grade 10,000 taong gulang na Chalcedony. Ang mga materyales ay maaaring naglabas ng isang malakas na halimuyak o isang matatag na glow. Karamihan sa kanila ay ibinigay sa kanya ng 9 na mga pinuno ng rurok, tulad ng ibinigay sa kanya ng grupo ni Lesion. Tapos yung mga materyales na binigay ni Miles sa kanya para suportahan siya sa paligsahan ng sekta. Ang lahat ng iyon ay umabot ng 10 o higit pang hindi mabibaylang materyales. Pagkatapos ay latag ang mga ito, inilagay niya ang mga materyales sa isa sa pagkakasunod-sunod para sa breakthrough pill. Nang maging likido ang mga damo, mabilis siyang gumawa ng ilang masalimuot na selyo. Pakipot. Siya ay nagutos, na ipinadala ang kapangyarihan ng langit at lupa sa paligid ng kaldero. Pagkalipas ng ilang sandali, ang kaldero ay pumutok sa maningning na gininto ang liwanag, at ang hindi kapani-paniwalang mabigat na takip ay lumipad pataas nang lumitaw ang 9 na Snow White na table tas. Itinaas ni Severin ang kanyang kamay at ligtas na inimbak ang mga table tas. Ginawa niya ang mga tabletang iyon para sa kanyang mga asawa, dahil nagbigay sila ng pundasyon para sa mga Supreme Saint upang makagawa ng mas malinaw na mga tagumpay sa Paragon.